Sa bawat panahon may mga taong gustong umangat. Gusto ng kapangyarihan, pangalan at impluensya. Pero may tanong ang Lord sa bawat isa sa atin. Kapag umangat ka ba, bitbit mo pa rin ako? Ganito ang nangyari kay Nimrod, ang unang makapangyarihang tao matapos ang baha. Siya ay leader, matalino, matapang, pero sa dulo ang itinayo niyang tore ay naging simbolo ng pagbagsak ng taong lumalaban sa Diyos. Ito ang kwento ng isang hari na umangat sa lakas pero bumagsak sa kayabangan. Pagkatapos ng baha, nagsimula muli ang sangkatauhan. Mula sa lahi ni Noah, ipinanganak si Cush at mula sa kanya, si Nimrod, apo ni Ham. Si Nimrod ay tinawag sa Biblia bilang mighty hunter before the Lord. Malakas siya, disiplinado at marunong manguna. Habang ang iba'y natatakot sa pagbuo ng bagong mundo, si Nimrod ay nagplano, nagtayo at naghari. Itinayo niya ang mga unang lungsod sa kasaysayan: Babel, Erech, Akkad at Calne sa lupain ng Shinar. Dito nagsimula ang konsepto ng kaharian ng tao. Ang mga tao ay humanga sa kanya. Siya ang kanilang hero, ang tagapagtanggol, ang unang king ng mundo. Ang kanyang pangalan ay kumalat at sa bawat lungsod naroon ang kanyang utos. Habang tumataas ang kanyang impluensya, lumaki rin ang kanyang kayabangan. Pinangunahan ni Nimrod ang mga tao sa isang proyekto, ang Tower of Babel. Gumawa tayo ng tore na abot sa langit upang tayo'y maging tanyag at hindi magkahiwa-hiwalay sa lupa. Ang Tor ay hindi na tungkol sa unity kundi tungkol sa pride. Hindi nila itinayo iyon para sa Lord, kundi para sa sarili nilang pangalan. Ang proyekto ay naging simbolo ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Ngunit nakita ito ng Panginoon mula sa langit. At sa isang iglap, binago niya ang kanilang mga wika. Hindi na sila nagkaintindihan, nag-away-away at nagkawatak-watak. Ang tore ay hindi natapos. Ang pangalan ni Nimrod ay nabahiran ng kasaysayan mula sa mighty hunter tungo sa symbol of rebellion. Mula sa Babel, kumalat ang mga tao sa buong lupa. Ang mga kahariang itinayo ni Nimrod ay bumagsak, isa-isa. Mula sa Babylon hanggang Nineveh, nag-iwan siya ng bakas ng paghahari na hiwalay sa Diyos. Mga kahariang puno ng kasalanan at karangyaan, ngunit walang kabanalan. Si Nimrod na minsang tiningala ng lahat ay naging paalala na walang tao o kaharian na makakapantay sa Lord. Sa dulo, hindi espada ni Nimrod ang nagwagi, kundi ang plano ng Diyos na walang hanggan. Ang kwento ni Nimrod ay nagtuturo sa atin na ang tagumpay na hiwalay sa Lord ay laging may kasamang pagbagsak. Kapag umaangat ang tao pero nakakalimot kung sino ang nagbibigay ng lakas, doon nagsisimula ang delikado. Ang kayabangan ay parang apoy. Maganda sa simula, pero kapag pinalaki, sinusunog ang puso. Si Nimrod ay paalala na walang saysay ang ambisyon kung hindi ito nakasentro sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na karunungan ay hindi sa pag-akyat sa tore ng kayabangan, kundi sa pagyuko sa presensya ng Lord. At sa bawat tagumpay dapat nating kilalanin na siya lamang ang dahilan ng lahat ng ating pag-angat. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong magtayo ng mga bagay na kasama ang Lord, hindi laban sa Kanya. Kapag may plano, negosyo o pangarap, unahin muna ang kalooban ng Diyos bago ang sariling kagustuhan. Kung umaangat tayo sa buhay, manatili tayong mapagpakumbaba at huwag kalimutan kung sino ang nagbigay ng lakas at tagumpay.
Ang tunay na unity ay hindi sa proyekto ng tao kundi sa pananampalataya at pagsunod sa Lord sa church. Kaya sa lahat ng ginagawa natin, sa trabaho, pamilya at ministry, laging itanong, ito ba ay para sa kaluwalhatian ng Lord o para sa sarili kong pangalan? Ang kwento ni Nimrod ay salamin ng bawat pusong gustong magtagumpay. Maari kang umangat, makilala, at maghari. Pero tandaan, ang tunay na tagumpay ay yung nakaluhod sa harap ng Lord, hindi yung nakatayo laban sa Kanya. Sa huli, mas mahalaga ang altar ng pagsuko kaysa sa tore ng kayabangan. Mas mainam ang maliit na pangalan sa lupa basta't malaki ang pangalan mo sa langit. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. I believe in the name of Jesus, amen.